Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 475 ng Abot Kami na Pangarap. Magbabangan ni Lynette, nagulat siya, meron siyang nakitang lalaki, binata. Yun pala si Arman, yung mismong tauhan nito ni Carlos. Ma'am, bakit po kayo ganyan? Ngayon lang ba kayo nakakita ng gwapo? Meron ba kayong kailangan? Dumating agad si Carlos. O Arman, ikaw pala. Anong sadya mo? Boss, Doc. Napansin ko kasi na sira po yung salamin ng sasakyan ninyo. Napasukan po ba kayo na magnanakaw dito? Nag-aalala ho ako eh. Gusto ko lang po tumulong. Gusto niyo po ba tawag na natin sa barangay? Ay hindi na Arman. Ganun po ba? Ngayon sumabad si Lynette. Ako kasi na-aksidente ako kagabi. Talaga ma'am? Okay lang ba kayo? Gusto niyo dali ko kayo sa ospital? Wag na. Okay lang. Talagang meron lang ako nabangga kagabi pero okay na. At okay naman ako dito. Ganun po ba? Mag-iingat kayo mama. Naku, mag-iingat kayo sa pagmamaneho. Kung meron lang po akong may tutulong, tawagan nyo lang po ako. Nandito lang naman ako. Sabi naman ni Carlos, ito nga pala yung bayad ko sa'yo. Boss Doc, wala akong panukli. Sobra to. Hindi, sa'yo na yan. Maraming salamat po, Boss Doc. Ngayon, sabi naman ni Carlos, pwede ba umakit ka muna sa taas? Bakit Carlos? Sige na, umakit ka muna sa taas. Mamaya na tayo mag-usap. Arman, nung nakita mo ba yung asawa ko, meron ba siyang inabot sa'yo na sulat o anumang bagay? Meron ba siya sinabi sa'yo? Wala po, Boss Doc eh. Nagulat nga ako, para siyang tolero at gulat na gulat nung makita ako. Kaya nga sabi ko, ngayon ba kayo nakakita ng gwapo, ma'am? Natawa siya eh. Tapos napangiti din si Doc Carlos. O sige na, okay na yun. Basta, kung meron kayong kailangan, sir, tawagan nyo lang ako Oo naman. Maraming salamat po ulit dito. Siya nga pala, Arman, yung susi nga pala ng backdoor, ito po, bakit po? Ano po kailangan nyo? Papalitan ko lang naman yung mga doorknob sa likod. Kaya sige na. Ngayon, ang sama ng tingin ni Carlos. Ito namang si Lynette, sabi niya, Carlos, hindi kita sinumbong. Kasi diba sabi ko sa'yo, mag-asawa tayo kaya tayo lang ang pwedeng humarap ng problema. At saka kung tatakas ako, dapat kanina ko pa ginawa. Dapat kanina pa ako nagsisigaw at tumingin ng tulong kay Arman. Pero hindi ko ginawa, diba? Kasi mahal pa rin kita hanggang ngayon. Alam ko naman na wala ka pa rin tiwala sa akin hanggang ngayon dahil nga sa mga nangyari. Pasensya ka na, Lynette. At nagpapasalamat ako sa'yo na sobra dahil ginawa mo to para sa akin. Siyempre naman, dahil mag-asawa tayo, mahal pa rin kita. Pero diba, sinabi mo sa akin na sinipot mo si RJ noong mga panahon na yun, nung araw na kasal natin. Sinabi ko lang yung Carlos dahil gusto ko saktan ng damdamin mo, pero inimbento ko lang yung kwento na yun. Hindi yung totoo. Kaya nga humingi ako ng tawad sa'yo dahil sa nagawa ko. Pero na-realize ko na mahal pa rin kita dahil asawa kita. Kaya kung ano man yung mga bagay na dapat na kinakaharap natin, sabay natin yung haharapin. Dahil tayo lang din ng magtutulungan. Sige na, gusto kong bumawi sa'yo. At dahil dyan, ipagluluto kita ng paborito mong sinigang. Okay ba yun sa'yo? Pero, meron lang sana ako itatanong sa'yo, Carlos, okay lang ba? Ano yun? Yung nga pala sa katawan ni Irene, ano nga pala yung ginawa mo sa kanya? Okay lang, kahit na hindi mo sabihin. Lynette, aminin ko na sa'yo. Tinapon ko yung katawan niya sa ilog. Ganun ba? Hindi ka ba nakita? Walang nakakita sa akin. Ngayon ito naman si Dr. Katie, nagpatawag siya ng assembly para sa lahat ng empleyado ng East Ridge. Nakita naman natin na si Dr. Annalyn Santos ay nagsalita na sa social media. Nanawagan na nawawala ang kanyang stepfather na si Dr. Carlos Benitez, pati na rin ang nanay niya na si Miss Lynette. Kaya sa ngayon, maging aware tayo sa mga nangyari sa kalagayan ngayon ng pamilya ni Dr. Santos. Ngayon, tumaas kami si Dr. Denise. Tinanong niya na hindi naman daw nawawala talaga itong mag-asawa dahil ayon daw sa usapan sa source, kinuha daw ni Doc Carlos itong si Lynette para itago, para sila magtago. Sumabat naman itong si Nurse Ning, sabi niya, Doktora, may tanong po kami. May usapan po kasi na involved daw po sa kaso si Dr. Carlos sa pagkakapatay po ng ex-girlfriend niya na si Irene. Lumabas po kasi yung bangkay niya, nakita na. Inaalam po namin kung totoo ba yung chismis na meron po siyang kaso na kinakaharap. Sabi ni Dr. Katie, please stop.
O naaminin ko na, kailangan malaman niyo itong lahat. Merong isinampang kaso ang mga pulis kay Dr. Carlos Benitez na involved daw siya sa pagkamatay ng dati niyang karelasyon na si Irene. Pero hindi naman natin siya mapuprove na guilty, no? Hanggat wala tayong nakikitang matibay na ebidensya. Hanggang sa ngayon ay inosente pa rin siya. Kaya please, wag nating ipakalat ang balitang ito kung kani-kanino. Lumabas ito si Harry. Ano? Nag-assembly kayo dito para pag-usapan ng dad ko? Diyan naman kayo magaling eh. Ha? Napanood ko yung video, Annalyn. Nagsalita ka, isinumbong mo yung dad ko. Alam ko yung ginawa mo. Sabi ni Doc Lindon. Harry, hindi niya sinabi yung pangalan ng dad mo. Tumutulong nga siya. Hindi. Bagoy na usapan. Sabi niya kay Dr. Katie Patino, ikaw, huwag kang umarap dito, hindi kita kinakausap. Doktora Annalyn, kaibigan kita. Marami na itulong si Doc Carlos sa ospital na to. Inisip niyang kapakanan ninyo. Inalagaan niya kayo, minahal niya kayo. Binuhos niya ang buong buhay sa East Ridge. Tapos ganito lang isusukli niyo sa kanya. Sabi ni Dr. Annalyn, Harry, ginawa ko lang naman yung makakaya ko eh. Para mahanap sina Doc Carlos sa kasinanay. Hindi, Annalyn, nilaglag mo si Dad. Kung ano ng mga kwentong sinabi mo sa kanya, nagwawala na si Harry. Ngayon, hindi na talaga siya nagpumiglas. Pinipigilan na siya ni Doc Lindon sa kanil Nurse Biko. Ngayon, nasampal siya ni Dr. Katie. Sabi niya, Harry, ano ba? Kung totoo nga talaga ang pinaparatang sa dad mo, bakit wala siya dito? At kung lumabas yung katawan nga nito ni Irene, bakit siya biglang nawala? Diba? Magpasa hanggang ngayon, wala pa rin siyang contact. Ni isa sa atin, hindi siya nagpaparamdam o hindi siya tumatawag. Maski si Ma'am Lynette, wala rin, hindi siya mahagilap. Ngayon, kung talagang inosente ang daddy mo, dapat nagpakita na siya dito para linisin ang pangalan niya. Yun ang palaisipan, Harry. Pinagmukha talaga ni Dr. Katie kay Harry yung katotohanan. At hindi na nga siya nagsalita. Ngayon, humarang na nga tong si Dr. Denise. Sabi niya, I think we should go kasi nga masyado nga magulo dito. So, inalis muna nila si Harry para may mas masanang isipan. Kasi nga, ika-counseling niya. Samantalang si Moira nakahiram ng cellphone para tawagan si Robert. Hello, sino to? Hello, Robert. Si Moira to. Oh, mabuti na patawag ka pa. Kamusta si Lynette? Talaga? Nagkaroon ka pa ng concern sa kanya? O ba't hindi? Nabalitaan ko kay Zoe na nagkita kami dito. Binalita niya sa akin ng kalagayan ni Lynette na nawawala pala siya. Alam mo, Robert, hindi kaya dahil sa pinagtatakpan lang ni Lynette si Carlos? Ba't mo naman naisip yung mga bagay na yan? Natural mag-asawa sila, diba? Hindi mo ba naisip? Hindi pa rin nagpaparamdam si Lynette. So, syempre, kakampi niya si Carlos. Pagtatakpan niya yung mga ginawa nito. Alam mo, hindi niya pagtatakpan ang mali. Hindi ganong klaseng tao si Lynette. Nako, Robert, tanggapin mo na lang kasi na mas mahalaga si Carlos sa puso ni Lynette. Na dapat yan ang ginagawa mo sa akin kasi asawa mo ko. Dapat pinagtatanggol mo ko. Na bad trip si RJ, sabi niya, manahimik ka na, Moira. Diyan ka na nga. Ewan ko sa'yo. Kasi wala naman talaga siyang napala. Kasi nga, itong si Moira ang sama pa rin. Diba? Gusto pa rin niya na makipagbalikan siya kay Robert. Kasi nga sabi nga ni Robert, gusto mo lang malaman yung kalagayan ni Lynette para pagtawanan siya. Kasi pinapanalangin mo na hindi na siya makabalik sa buhay namin. So, sa madaling salita mga kapuso, masama pa rin talaga itong si Moira. At talagang hindi na talaga siya magbabago. Samantala, ito namang si Carlos, inamin na nga niya, nag-confess siya na siya nga talaga yung totoo pumatay kay Irene. At syempre, sabi naman ni Lynette, maraming salamat Carlos kasi naging honest ka. Pinagtapat mo sa akin ng totoo. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo kasi nagtapat ka sa akin ng totoo. Sabi kasi ni Carlos, maraming salamat Lynette at pinagtakpan mo ko. Tinutulungan mo kong gawin to. Sabi naman ni Lynette, basta magmula sa araw na to, no more keeping secrets. Sabi niya, sige na, puntahan ko na yung niluluto ko. Diba? So, syempre, alam na nga ni Lynette, kumpirmado, na si Carlos nga pumatay kay Irene, kaya napatunayan niya na talagang kriminal talaga tong asawa niya. Diba? Kaya natatakot siya dito. Ngayon, syempre, pinapakinggan niya kunwari si Carlos, pinapaniwala niya na talagang sincere siya at handa siya makinig sa mga kwento nito. Para nga naman mabilog niya ang isipan nito ni Carlos para mapaniwala niya.
na pakiramdam ni Carlos nasa side niya si Lynette at handa siyang tulungan nito. Sabi naman ni Lynette, huwag ka mag-alala. Wala naman nagkiklaim ng katawan ni Irene doon sa funeral nung pumunta ako doon. Walang nakakilala sa kanya. Sabi naman ni Carlos, paano si Joyce? Yung best friend ni Irene. Baka humingi ng tulong kay Annalyn. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala kay Annalyn. Isang tawag ko lang doon, makikinig sa akin yun. Kaya pagtatakpan ko yung mga ginawa mo. Ako na bahala. Samantala, ito namang si Zoe nagdala ng pagkain kay Moira. Sabi ni Moira, ayos to, nagdala ka ng masarap na pagkain. Malilimutan ko kahit paano yung pagka-bad trip ko sa daddy mo. Sinong daddy? Sino pa ba? Alam naman natin na hindi natin pwede isama yung isa. Diba? Walang bilang yun. Ngayon, sabi naman ni Zoe, alam mo, nag-aalala talaga ako sa kanya. Kasi, tinago niya si Tita Lynette. Pwede ba, Zoe? Huwag ka nang mangialam sa mga problema nila. Hayaan mo na sila. Teka, pag-usapan naman natin yung mga nangyayari sa buhay mo. Kamusta na? Nagkabalikan pa ba kayo ni Dr. Luke? Ayun, walang balita. Ganun pa rin kami. Kamusta? Meron ba nanliligaw sa'yo? Naalala ni Zoe si Dax? Nako, di ka maniniwala. Meron nga nanliligaw sa akin. At alam mo ba kung sino si Dax? Kadiri. Binigyan niya ako ng gumamela ng bulaklak ko sa May Garden ng Apex. Tapos, dito lang, kahapon lang, binigyan niya ako ng ice cream. Kadiri, di ba? Alam mo, Zoe, magagamit natin si Dax para sa mga plano natin. What? Sabi ni Zoe. So, talagang masama pa rin talaga tong si Moira, di ba? So, ang mangyayari, papaniwalain talaga ni Zoe na talaga may gusto siya kay Dax para nga naman makuha ni Moira yung mga gusto niyang gawin. Samantala, luto na nga tong sinigang at pinatikim niya kay Carlos kung tama ba yung asin o sobra, di ba? So, sabi naman ni Carlos, masarap. Totoo ba? Baka naman binobola mo ko. Totoo, Lynette. Masarap. Kaya, maraming salamat at ginagawa mo to sa akin. Diba, Carlos, sabi ko naman sa'yo, lahat ng mga bagay na pwede kong gagawin ko para sa'yo. Kasi mag-asawa tayo Tayo lang ang magtutulungan dito, wala nang iba. Sabi niya, teka nga lang, kahapon pa kasi masakit yung ngipin ko Nakita mo ba yung bag ko? Dinala ko doon sa mini kotse. Pwede bang pakuha na lang, Carlos? Kasi masakit yung ngipin ko. Magtitik ako. Sige. Ako na kukuha. Pupuntahan ko. Ngayon, inihanda na ni Lynette yung pagkain para ilagay nga sa lamesa. Samantala, ito namang si Chang Susan, saka si Dosa, saka si Lindo nagkakausap. Naawa si Dosa kay Harry. Sabi niya, pwede ba? Huwag na natin i-open up yung mga problema kapag kasama ninyo si Harry, Regan, saka Doc Lindon. Meron siyang pakiusap. Kasi nakakaawa din naman yung bata. Dumating nga si Regan, sabi niya, Changsu, Ninang Diyosa, Doc Lindon, dumating daw dito kanina si Harry, lasing, nagwawala. Oo, lasing siya, pero okay na naman siya dahil kinausap na siya ni Doktora Denise. Sabi naman ni Chang Susan, meron pa bang natitirang kontak yan si Doc Carlos? Baka meron mga iba pang asawa o kaya ibang anak. Chang naman, kung ano naman pinagsasabi niyo, ba't hindi? Imali natin, baka meron pa siyang kontak na hindi natin kilala o hindi natin alam. Diba? Para matukoy natin kung saan ba siya nagtatago kasama si Lynette. Ngayon, dumating nga tong si Harry. Narinig ang pinag-uusapan nila, sabi ni Regan, Harry, tara, gusto mo ba ng mainom tubig? Kape, magkape tayo sa baba, sa labas. Sige, buti pa nga. Umalis si Harry kasi gusto niya talagang ng peace of mind. Ngayon, tama naman ang hinala ni Chang Susan, di ba? Na baka nga meron pa nga talaga natita ng kamag-anak ng si Carlos o anak. Ngayon, napaisip si Doc Lindon kasi alam niya yung sikreto di ba? Na meron pa talagang isang anak itong si Doc Lindon kundi si Harry. Samantala, binigay na nga ni Carlos yung bag ni Lynette. Ito na, Lynette. Teka, ba't nawawala dito yung painkiller? Baka naiwan o nahulog doon sa ilalim ng kotse. Sige na, Lynette, kukunin ko, hanapin ko lang. Okay lang sa'yo, Carlos? Okay lang. Sige, pakuha na lang, thank you Pasensya na. Ngayon, nung umalis si Carlos, meron pala siyang pampatulog doon sa loob ng bag niya. Binudbud niya doon sa sinigang ni Carlos. At nung dumating na nga si Carlos, Lynette, wala ko nakita. Teka, nakita ko na. Nasa ilalim pala ng bag ko, sorry, hindi ko masyadong nakita kasi ang dami kasing laman nitong bag ko Sige, mauna ka nang kumain, inom na ako Ngayon habang umiinom si Lynette, nakatunog itong si Carlos na parang may masamang binalak itong si Lynette sa kanya. Ang sama ng titig niya sa asawa niya.
Ngayon, sabi ni Lynette, ano, ba't di ka pa kumakain? Tara na, sabay na tayong kumain. Ngayon, tinikman na nga ni Carlos yung sinigang ni Lynette. Nagustuhan mo? Masarap? Oo, masarap. Sige, ubusin mo yung lahat ha. Magpakabusog ka. Tara na, kumain na tayo. Ngayon, sabi ni Lynette, ano Carlos, nagusto mo ba yung luto ko? Nakita niya, nakatulog na si Carlos sa may sala. Tulog na tulog at hindi gumagalaw. Mahimbing. So, sa tingin ko mga kapuso, nagtutulog-tulugan lang to eh. Diba? Sa tingin ko talaga. Kasi alam niya na meron talagang binabalak si Lynette o parang nahuli niya na meron itong binubudbud sa may sinigang no sa mangkok, di ba? Kaya pakaramdam ko parang pinipigilan niya yung antok o di kaya naman natulog siya agad, nagpanggap. So kinuha na agad din yung bag para tumakas at